na kwestiyon ng mga senador sa budget hearing ng DPWH ang mga bagong gawang kalsada pero binubungkal na. Gayun din ang pagbaha sa ilang lugar sa Bulacan. Si Daniel Manalasta sa detalye. Kagagawa lang, bubungkalin na naman. Ganito ang tanong ng mga senador sa budget hearing sa Senado ng panukalang budget ng DPWH. Hinggil sa mga problema sa mga bagong gawang kalsada. Pero nakikita umanong sinisira lang. Paliwanag ng DPWH, kailangan talaga ng preventive maintenance sa mga kalsada. Paano maiwasan yung mga comment ng mga tao, yung ordinaryong tao na magbabagulbol. Sa Bisaya yung bagulbol yung nagbumurmur ba? Sabihin na, ano ba itong DPWH? Yung kalsadang ito, matibay pa, maganda pa, binubungkal na. Tapos yung sirang-sira na kalsada doon, hindi ginagawa, hindi inaayos. There is a point when the road starts to deteriorate, and it would be more economical actually to undertake yung preventive maintenance. Kaya yung medyo maganda-ganda pa ang tingin ninyo, but actually the pavement starts to deteriorate. Lumabas sa pagdinig na nasa 15 hanggang 25 taon, itinatagal ang aspalto at konkreto na kalsada. Pero kada 5 taon, kailangan na ng preventive maintenance sa aspaltong kalsada at 7 taon naman sa konkreto. Pero isa sa problemang lumabas sa pagdinig ang axle load limit, kung saan umaabot sa 13.5 tons. Ito raw ay isa sa pinakamataas sa buong mundo, pero mababa sa ibang bansa tulad ng sa Japan na 10.5 tons at 10 tons naman sa Estados Unidos. Ang problema lang natin dito, for now in the Philippines, we have allowed actually an axle load limit of 13 tons per axle. Now the challenge, Your Honor, is actually how to control. The IRR can be amended. Ang law can be amended, IRR pa. Hindi naman yan nakataga sa bato, sa daan. Daan na bato. Samantala, naghihimutok naman si Senate Majority Leader Joel Villanueva sa DPWH hinggil sa patuloy na pagbaha sa ilang bahagi ng kanilang probinsya sa Bulacan. Isa sa mga pinuna ng senador ay ang flood control projects. Tumaas na pondo para sa feasibility study at umano'y mababang disbursement rate. Sinagot naman niya ng DPWH. Pagka sinabi ko sa atin, visibility study, good luck. Kasi hindi mo alam kung kailan matatapos yun. Baka dumating na si Lord, wala pa rin yung feasibility study. Before we start the project, we need to implement actually some field validation on this project. We call this pre-feasibility study or preliminary or detailed engineering design. Actually, some of the factors that would affect our disbursement rates actually is in the area of early project preparations, Your Honor, and the early procurement of the projects so that we can anticipate actually yung early implementation of these projects. Central Luzon Pampanga River Floodway Flood Control Project that we've been talking about, Your Honor. Yes, I recall that I said this is a mega project that the department intends to implement very shortly. Tiniyak naman ng DPWH na nakatugma sila sa 8-point socio-economic agenda ng Marcos administration para sa ikauunlad ng ekonomiya, food security at pagbutihin ang infrastruktura. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.